Kaya yun, kita-kits tayo, Rapolo Minefields, August 28. Gaganapin ito sa Club Confidential, Baragdait, Kasambagan, Mabolo, Cebu City. Teka, tama ba to? Tsaka na layo niya na Mabolo. Kaya nga teka, what the heck? Katatapos lang natin sa Right of Way 2 na 2 days, dalawang magkasunod na Sabado. Grabe, napaka-solid na mga kasama natin. Lahat ng kasama natin doon, lahat ng mga first-timers, lahat ng mga casual fans na parang pinili lang nilang dahil na-curious sila. Lahat din syempre ng mga diehard na galing panglabas ng Metro Manila. Mga Metro Manila din syempre. Nasa yung mga paisa-isang galing labas pa ng Pilipinas mismo para sa event na yun na kumbaga tumatama o sumasakto rin yung mga biyahe nila pa uwi, tapos bago pa sila tumuloy sa kanilang probinsya o kung saan man dito sa Luzon. Napapadaan din sila sa Right of Way 2. Tapos noong day 2, nakaraang Sabado lang mula nung pag-shoot na ito. Syempre grabe yung buhos ng ulan, ang dami ng binahanan nun. Ganun pa man, parang ang dami pa rin talagang tumuloy. Ganun sila kadesidido na sumuporta at syempre sulitin na rin yung pinag-ipunan nilang ticket, no? Kaya shoutout sa kanilang lahat. Syempre sa mga MCs din, ang daming mga MCs na walang laban pero nandun para sumuporta, para syempre makakuha rin ng inspirasyon at enjoyin lang din talaga yung buong programa natin. Day 1 wild yun, day 2 wild din. Grabe, yun talaga yung hinahabol rin nating kalidad at pakiramdam at enerhiya ng Small Room Rap Battle Magic. Abangan nyo yan, abangan nyo yung mga uploads syempre mula sa mga galing Langit Lupa, mga galing POI, mga veteranong nakabalik sa programa. Bago tayo tumuloy sa Gubat 16, syempre kapag tumutuloy tayo ng labas ng Metro Manila, sinusubukan natin sulitin talaga yung buong weekend. Yung main event, syempre malaking preparasyon na kailangan doon, pero madalas sinasabay pa rin natin na may event pa rin ng Biyernes. Kaya bago sa Gubat 16, meron din syempre Rapolo Minefields. Kita-kits tayo doon. Biyernes yun na syempre mas mura yung ticket. May ilang battles pa rin doon. Pero kapag ganyang setup natin na medyo mas pa-minefields, parang hindi siya purong battles talaga yung ginagawa natin doon. Halo-halo siya. May mga performances, mga talentong lokal ng Cebu, mga up-and-coming MCs, tapos syempre mga ilang veteranong DJ din. Kumbaga rin siya, option din siya para sa lahat ng Cebuano o manonood na hindi makakahabol ng Sabado, pero kung gusto pa rin kami makasama o makita yung programa o pinagagawa natin, yun yung parang relax na event natin noon. May 4 na laban, may performances. Syempre, Flip Top Beer, available yun doon. Parang meet and greet na rin, no? So marami pa rin parang padami nga yung mga MCs at tropa na nakikibiyahe din papuntang Cebu para lang maranasan at masaksiyan yung enerhiya ng Cebu crowd. Matinding hip-hopan na naman ulit sa August 28 at 29. Kaya kita-kits doon. Preparation at logistics, kumbaga lahat ng yung nakikita rin natin na pwede pang i-improve, ganun pa rin. Siyempre gusto pa rin natin na plansyahin yung buong sistema mula sa bago pa tayo dumating sa event week, sa pagpadala ng mga gamit, yung lahat ng equipment, lahat ng hindi kita dito sa camera, pero lahat ng gamit dito, yung kalat dito ngayon sa opisina, yan pinapa-ship rin natin agad ng maaga para kumbaga hindi na namin bit-bit lahat sa eroplano. Kasama na rin doon syempre yung Flip Top Beer, hindi biro mag-bit-bit ng garong karaming litro ng gawa naming craft beer, at pati na rin syempre yung mga mekanismo para ma-serve ito ng maganda. Tapos syempre yung mga tao namin na kumbaga sila yung mga pinaka-pamilyar sa pag-serve ng beer natin. So yun, improvements lang lahat talaga, staffing, pagkain, programa, buong sistema, at para maging smooth para sa lahat. Hindi biro yung mga ganitong klaseng operasyon na kumbaga nasa ibang isla pa talaga, Kaya syempre shoutout sa team natin dyan, walang iba kundi ang Rapolo, pati syempre mga Supreme Yawa na sila John Leo, yung dalawang tata at yung buong crew ng Rapolo, mga staff natin doon, mga tropa natin doon, mga kapatid natin doon na
tinitiis yung mga pinagagawa natin, no? Yung mga sinusubukan natin gawin para sa battle rap sa buong Pilipinas at syempre lalong-lalo para sa eksena ng lokal ng Cebu. Kaya Gubat 16, ganun pa rin, sinusubukan pa rin natin gawin pinakamagandang lineup na available para sa mga MCs na deserving at pati na rin sa pantay-pantay na representasyon sa lineup sa liga at yun, no? Kaya meron pa rin tayong Mindanao represent, Visaya represent at syempre Luzon represent para sa lineup natin dito. Yun, simulan natin to mula sa pinakababa ng poster. Gubat 16, halo-halong representasyon pa rin, Luzon, Visayas, Mindanao in the house para sa inyo. Andyan, pangsargo natin ng Gubat 16, John Delo mula Rojas versus Heinskill mula Masin, Leyte. John Delo, syempre nakilala nyo na mula sa nakarang Langit Lupa Battles. Kakaibang karakter. Matagal na rin talagang lumalaban to sa Iloilo at syempre sa Rojas. Marami pang magagawa talaga to si John Delo. Maraming nag-ano na feeling nila purong komedya lang to si John Delo, pero sa totoo may technicalan talaga to. Hintayin na lang natin kung paano niya ipapackage para sa inyo. Tapos ang kalaban naman niya si Heinskill. Pwede niyong balikan yung laban niya. Sila yung may napakalupit na 2-on-2 Bisaya battle nung nakaraang Rapolo Minefields kung saan lumaban nga yung mga alter ego tulad nila Sinagtala, Icewater. Para sa lahat ng mga Tagalog fans, balikan nyo yun, makikita nyo rin talaga. Kahit hindi nyo maintindihan, may subtitles naman tayo doon, pero mararamdaman nyo yung yung evolution talaga ng nung battle rap din pagdating sa Bisaya. Kita mo yung mga eskema, mga yung tugmaan, yung deliveries, performances, rapability, lahat yung humor syempre, bit-bit pa rin nila. Para sa akin talagang evolusyon ng battle rap, Bisaya battle rap yon at kumbaga iniintay ko rin na mas suportahan ng mga Bisaya fans yung mga ganong klaseng battle, hindi yung puro asa lang sa kung sino man yung pinaka big name na akala nilang yun lang yung dapat panoorin. Balikan nyo yun, 2-on-2 Bisaya battle nila Heinskill at ni Omerta versus Bwin at Shido. Ayan, si Heinskill, kapag pinanood nyo yung battle niya, siguro maintindihan nyo yung matchup dito. Parang sa boses po lang, medyo bagay na yung match na to. Pero sa style din, masasabi ko, medyo strength clash to na pareho silang kinikilala para sa komedya, pero pareho silang kaya talaga mag-technikalan para sa inyo. At ayun, unang laban ni Heinskill sa Tagalog, tingin ko, ubra naman to. At shoutout sa kanya. Susunod naman, ang pagbabalik ni Pen Pluma versus Real. Pen Pluma, ilang taon din siya nagpahinga. Siyempre, isa siya sa mga matinding rookie dati nung batch nila mula Visayas Division. Inaasahan ko sa kanya yung mas matured na na sulat, mas siksik. Lalong-lalo na kung pagkatapos na itong mga ilang batches ng matitinding inspirasyon mula sa Grain of Salt, Langit Lupa, POI. Inaasahan rin natin na yun, ganun pa rin yung matinding delivery, rapability, and stage presence, onting authentic Bisaya accent, at halong technikalan at halong komedya pa rin, no? Ang kalaban naman niya si Real, younger batch naman sa Cebu, na tong nakaraan lang lumaban din sa Right of Way. Pwede niyong balikan yung battle niya doon. Tingin ko maganda siyang pagkakataon para lalong ipaglaban ni Real yung pwesto niya sa liga at patunayan ni Pen Pluma na hindi lang siya basta-basta magpapalagpas sa mas batang batch sa kanya, no? At yun, bago tayo na-interrupt ng utot ng kaluluwa ni Zaito, susunod na laban, Vicente, Tondo at Cavite versus Nad Cebu represent para sa inyo. Si Vicente, syempre, palupit din yung mga performances. Andyan yung rapability, andyan yung napakasiksik na pagsulat, aggression. Panahon na rin na masubukan din siya sa ibang crowd kung paano siya ubra, paano siya tatatak sa kanila. At ang kalaban naman niya si Nad, isa rin sa mga batikang battle MCs ng Cebu na para sa akin konti na lang talaga, parang tulad ng kay
sitwasyon ni Ban dati na ano, 'di ba, parang sobrang tatak na ni Ban talaga sa Cebu, tas nasa panahon na lang talaga kung paano siya i-presenta lalo sa mga iba't ibang demographics natin, iba't ibang fans natin o mga crowd natin sa Maynila. Tas syempre nakita niyo naman resulta noon, yung unti-unti siyang napakilala at tumatak talaga sa Manila Battles, sa Cebu Battles at sa buong Pilipinas, sa buong flip-top community, sa buong mundo. Kaya parang para sa akin, yun yung posisyon ni Nadnad ngayon. Nandun talaga yung skill set, nandun talaga yung yung potential. Talagang breakout na lang talaga yung inihintayin natin sa kanilang pareho. Sana yun, yung patayan nila maging potential show stealer battle of the night. Susunod naman, Shaboy versus Ivar. Parehong eliminated sa mga tournaments nila, pero ganun pa man, napaka-solid ng performances nilang pareho. Shaboy, tuloy pa rin ang paunti-unti niyang redemption arc mula sa lahat ng kabalastugan na ginawa niya bago siya nakapasok sa liga. Pero obviously andun talaga yung skill set, yung mga hindi tsamba na pagpapatawa, pagiging technical, at syempre yung di may tangge na na delivery, rap ability, freestyle ability, presence, experience. Siguro onting dagdag pa talaga sa strategy. Syempre gusto ko rin makakita ng yung pinaka panlatigod niya rin na na technikalang linya. Kasi kung hindi, pwede naman siyang bumalik sa Pucha Division. Si Ivar naman, ayun, ganoon din. Parang yung unang sitwasyon rin nga ni Ban na sobrang kilala na nga sa pero hindi pa talaga nakikilala ng lahat. Pero kita nyo naman, yun nga, sa huling ilang minefields, dahil nakailang minefields na rin talaga si Ivar, talagang palupit ng palupit, lalong-lalo yung huling minefields yung nakaraang minefields nung huling punta namin dyan sa Cebu, hanggang sa naging representante ng Rapolo Battle League para sa Langit Lupa Tournament. At kita nyo naman, putang ina, ibang klase yung gigil ng bata. Talagang parang sobrang tama ng ng paghinog niya sa panahon. At iba yung nito, parang sinasabi ko sa inyo. Lumaban siya, nakaraang right of way. Patayan din yun. Abangan nyo yung battle na yun. At dahil doon, yun. Sana panibagong susuportahan at ika-proud ng Cebu, pati syempre ng buong Visayas Division. O di kaya, basta kung solidong flip-top fan ka lang, tas di ba, parang bagong suportahan lang na MC na pagaling ng pagaling at hindi nawawala ng gutom. Kaya potential rin to, potential show stealer matchup of the night. At susunod naman ang pagbabalik ng Bisaya Rap Battle at isang Bisaya Battle sa buong 2 days natin sa Cebu. Syempre parang hindi kompleto kapag walang Bisaya Battle. At onti lang mas magandang representante sa Bisaya Battle ng Cebu bukod kay Mr. Lefty, no? Kaya ang pagbabalik ni Mr. Lefty, syempre kilala na yan sa music niya, sa albums niya, at kalalabas lang din nung latest na album niya, yung Solo Leveling. Spatan niyo yan, syempre napaka-established na talaga niya bilang recording artist at performer. Mga ilang laban niya sa Bisaya, mga Bisaya battles niya, lahat worth revisiting, lalo kung Bisaya kayo. Pero kahit hindi kayo Bisaya, basta balikan nyo, maramdaman nyo talaga yung makita nyo yung skill set. At Mindanao represent natin all the way from Jensan na si Article Clipted. Isa ring napaka-bangis na putya, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagagawa niya, yung improvements niya. Kahit kaninong style siya napapatapat, parang stick to his guns siya. Napaka-technical, napakalupit ng presence at delivery. Kakaiba yung concepts. At excited ako para makita kung ano yung katumbas neto sa Bisaya. Baka tulad ng mga ibang kapatid nating Bisaya o na kapag lumalaban sa Tagalog, pero kapag sa mother tongue ay lalo pang nagsusuper saiyan, no? Kaya siguro pinagsisisihan ko yung tagal ko nang gusto talaga matuto ng Bisaya o mismo ng Cebuano, pero hanggang ngayon pahirapan pa rin. Lalong-lalo dahil gusto kong ma-appreciate yung mga ganitong klaseng battle. Pero syempre,
para sa inyo yan, para sa Cebu at sa lahat ng kapatid nating Bisaya sa buong mundo. Sana yung mga ganitong battle, di ba, magsilbing paalala sa inyo na meron talaga yung talentong lokal. Hindi kailangan intayin na sumikat sa Luzon o sa San Juan o kailangan bumattle ng Tagalog. Bag nyo supportahan kasi andyan naman talaga yung talento, andyan talaga yung skills. Sana hindi lang yung battle na to, kundi yung buong Bisaya battle ang breakthrough talaga para sa inyong lahat at balikan nyo lahat ng mga dating Bisaya battles. At syempre, labas ng flip top, nandyan syempre yung mga Battle League sa Cebu, lalong-lalo na yung Rapolo, kaya pwedeng-pwede yung supportahan. Susunod na laban, Jonas versus Ban. May kailangan pa ba akong sabihin tungkol dito, pucha? Sa ano pa lang, alam nyo ng anong klaseng laban to. Sobrang strength clash ito dahil parehong ganun nga, napakalupit na delivery, rapability, comedy, strategizing. Iba talaga yung iba yung crowd control ni Ban dahil sa strategizing niya at bukod syempre sa mismong material niya. Iba naman yung crowd control ni Jonas na tanga na kahit saan mo ilagay talaga yan, sasakit talaga yung tiyan at panga mo, kakatawa sa kanya. Siguro ang asahan ko lang ay sana magpahinga na si Jonas sa paghuhubad bago ng event, hindi yung panay siya naghuhubad sa sa bar tapos iniipit yung brief sa pisngin ng sa puwet niya. Tapos 'di ba, nawawalan siya ng ng 700 pesos dahil doon. Kay Ban, inaasahan ko na tuloy-tuloy pa rin yung pag-ukit niya ng pangalan niya sa kasaysayan ng battle rap sa Pilipinas, yung hindi chamba na na skill set niya at yung tuloy-tuloy pa rin na improvement at pero overall tingin ko sobrang entertaining nito. Kaya yun. Susunod na laban, ang pagbabalik ni Lipcram, kung di ako nagkakamali, hindi naman pagbabalik, pero kumbaga yung huling laban niya nung ahon pa ata, para sa Isabuhay Finals versus Saint Ice. Ayun, Saint Ice, kalalabas lang nung laban nila ni M-Site itong nakaraan. Grabe talaga yung streak nilang pareho ni M-Site at ni Saint Ice, pero lalo dito kay Ice, yun, panahon na lalo siyang ma-appreciate sana ng mga iba't ibang crowd. Tingin ko sobrang matutuwa yung Cebu crowd para sa kanya. Syempre, Lipcram, men, kahit anong akala nyo sa kanya, isa pa rin sa pinaka-deadly na MC kahit kailan, kahit kaya niya mambutas talaga ng kahit sino, kaya niya mang-diffuse ng mga iba't ibang style. Ang hirap tapatan ng comedy, ang hirap din tapatan ng teknikalan niya, mamang-mama na sa entablado. At higit dun lahat, meron ding freestyle ability na kayang sumabay. O di kaya kumbaga mas nauna pa siyang kilala sa freestyle ability niya kaysa kay Saint Ice. Siguro itong mga huling ilang laban, hindi niya masyadong napapakita, pero sinasabi ko sa inyo kapag yun, ibang level din yung freestyle ability talaga nito ni Lipcram. Inaasahan ko yung concert ni Lipcram pagkatapos ng mga battles, kasi kahit saan kami napadpad, kapag kasama si Lipcram pagkatapos na event, pucha, hindi pa rin hindi pa rin napapagod yan. Magko-concert yan, kakanta, magpapatawa, variety show, lahat ginagawa hanggang sa Kaya inaasahan ko yung concert niya sa hotel pagkatapos ng na battle ni Saint Ice. Battle of the Year potential as usual mula sa kanilang dalawa. Pati na rin dun kay Jonas at Ban, Para sa ating main event ng Gubat 16, ang reigning Isabuhay champion na si Katana versus previous, hindi former, 'di ba? Parang hindi ata tama sabihing na former kasi hindi naman nabubura yung pagka-champion mo kapag hindi ka na nag-champion ulit, So previous Isabuhay champion na si Jay Black. Ito yung napaka-interesting, napaka-toss-up. Talaga, parang battle of the unexpected to para sa akin. Si Jay Black, ilang beses na niya kayo ginulat na kala nyo, kung kailan nyo akala na parang ganito, ganyan lang, tapos biglang bibigay siya ng pinakamatinding performance ng buhay niya. Gamit ang mga kakaibang silip na talagang nakakapitalize niya. Tapos ganun din si Katana, unorthodox approach or unorthodox choice of angles na nagagawa niya ng napaka-creative na execution at
At kung ano-ano pa, syempre rhyming ability nandyan, aggression baka lamang si Jay Black, delivery siguro medyo pantay kahit na in a way mas malinaw talaga si Jay Black, pero yung isang technique ni Katana talaga na parang naaagaw niya talaga yung attention mo, kahit lalo kapag hinihinaan niya yung ibang bigkas niya, Exciting makita yung naman yung susunod na gagawin ni Katana, at kung di pa ba obvious, mukhang andun si Katana sa mission na mang-isa-isa ng mga previous isa buhay champion. Tingnan natin kung makakalusot siya kay Jay Black sa hometown pa, no? Kaya expect the unexpected. Katana, Jay Black, pukpukan yan sigurado. At expectation sa Gubat 16, ganoon pa rin naman, men. Syempre inaasahan ko sa pinaka malupit na performance mula sa lahat ng naka-lineup dito. Hindi lang sa pinaka malupit, kundi yung sana panggulat talaga, o di kaya pangkumbinse sa lahat ng hindi naniniwala sa kanila. Kasi kumbaga, syempre kaya nga sila nandito sa lineup, tayo yung naniniwala sa kanila na makapagbigay ng malulupit na performance. Ibang usapan naman ang tiwala ng sino mga fans ng Flip Top na para bigyan sila ng oras na pakinggan, panoorin, suportahan, at lalo kung abangan pa yung susunod nilang laban, Kaya bas yun naman talaga yung expectation doon. Sana may mga iba pang talentong lokal na lalong sumabog pa yung mga pangalan nila, gawa ng malilupit na performances, at lalong tumatak sa inyong lahat. At kumbaga, 'di ba? Dumami yung mga pinaka gusto yung abangan sa liga, Hindi lang yung imbis na isang Looney lang at maraming K-Ram, Siyempre, gusto natin mas maraming Looney, mas onting K-Ram. Kaya yun yung inaasahan ko sa mga buy. At yun, siyempre, parang nabanggit ko nung nakaraang Enigma Machine, na nung June pa lang minamapa na namin yung buong second half ng 2026. At putya, ganun lang, ang bilis, Habang talaga pabilis yung panahon. Kahit syempre sinusubukan natin maging busy sa mga ganitong klaseng endeavors, mga makabuluhan at creative pursuits natin. Pero yun nga, parang nung nakaraan lang, pag rain assault pa lang, tapos ngayon lagpas na tayo ng kalahati ng taon. At mamaya-maya andyan na si Jose Marichan, mamaya andun na tayo sa lahat siksikan ulit sa kung ano man magiging natin sa year-ender natin. Pero ang pagkatapos ng Gubat 16, saan yun may ang pinaka sigurado, syempre may right of way pa rin. Baka isa o dalawa pa, tingnan natin. Sana ganoon pa rin yung makuha ko pa rin yung pinaka magandang timpla, siguro yung pinaka tinatangkilik ng ibang fans. Tapos syempre yung halo na rin ng mga iba pang baguhan, o di kaya yung second batch nga ng POI 8 na matagal ko nang sinasabi. Bukod sa right of way 3, 4 at baka 5, hindi natin alam. Pagkatapos ng Gubat 16, kita-kits tayo sa Davao at para sa Pagusganay, at kita-kits tayo sa Buelta Balentong. At pagkatapos ng Buelta Balentong, tingnan natin kung kaya pa ng isa pang main event. Pero kung hindi, kita-kits tayo sa Ahon, Kaya yun ang mga susunod pang events. Para sa Flip Top, syempre marami pa rin tayong ginagawa sa labas mismo ng Flip Top, mga munting iba't ibang klaseng events na tinutulak, mga musika, ibang klaseng hip-hop o kung ano man, mga ibang proyekto. Syempre, gusto rin sana namin talaga magkaroon ng Flip Top Live ulit ngayong taon. Pambawi nga sa nakaraan, pero hindi magkatugma-tugma yung mga schedule ng mga artists natin. Mahirap rin naman na pilitin ulit yung Flip Top Live tapos sa panahon ulit ng tag-ulan, Kaya syempre nadali na kami sa last year. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari doon sa Flip Top Live, kung may singit pa this year o di kaya next year na talaga. Kaya yun nga, first half of the year, kahit anong mangyari, kahit anong akala ng nino man na tingin na ganito ganyan, sana nakita nyo pa rin na umubra pa rin talaga yung vision, di ba? Napakatindi ng batch na to na parating, at hindi pa nga tayo tapos. Kutob ko, marami pang diamante dyan na
kailangan ko lang mahanap talaga at may presenta sa inyo ng ng malupit. Pero sana enjoy nyo yung mga nakaraang events, lahat ng mga main events natin, smaller events, at maraming salamat sa lahat ng unwavering pa rin yung tiwala at suporta sa vision natin na, 'di ba? Pagkatapos ng 16 na taon na hindi naman biro talaga yung yung makabuo ng kahit anong lineup na worth panoorin at paggastusan ninyong lahat, kung gaano karami man yung sumusuporta sa mga live events. Hindi talaga biro yun. Sa isang banda minsan kapag kumbaga parang nga siyang start from scratch every time eh. Kahit kada taon, yun nga parang, kaya 2025, ang lupit ng taon. Tapos pag simula na ulit ng 2026 season, minsan may pakiramdam rin talaga ako dyan na parang, paano kaya natin yun, di ba? Paano natin dadaigin, paano natin, okay, kung di man daigin, paano natin tatapatan, paano natin bibigyan ng hustisya, lahat ng MCs, lahat ng staff, lahat ng nagpapaandar na itong makinarya natin. Minsan may pakiramdam ako na parang kailangan kong i-pull out of thin air, di ba, na o di kaya mula sa puwet ko, di ba, parang para makapagbigay ng ganun pa rin na matitinding lineup. Alam naman namin na never dapat i-taken for granted talaga itong mga to, Hindi ganun lang kadali din talaga mawala ang mga bagay-bagay, ganun lang din kadali bumaliktad yung mga bagay-bagay. Ganun pa man, yun, salamat pa rin talaga sa lahat ng naniniwala sa vision, at syempre sana manatiling the gift that keeps on giving, yung flip top para sa second half ng 2026 at kung hanggang kailan pa man natin gagawin to. Kaya yun, kita-kits tayo, Rapolo Minefields, August 28, Biyernes yun. Para sa lahat ng hindi natin makakasama sa Sabado, sana supportahan nyo rin yung ilang battle dito, pati syempre performances, mas overall hip-hop night ito para sa ating lahat. Onting pahinga rin sa mga ibang MCs at staff na babiyahe. Pero kita-kits tayo sa Club Confidential sa Panagdayat Road, Mabolo, Cebu City. Para sa hindi nakakaalam, ang venue na to, kung tusin, ay yung dati ring venue natin sa mga ibang Rapolo Minefields. Siya yung dating Race 21. So yung area na yun, kayo naman mas malapit doon, kaya kayo makakapagsabi kung saan siya malapit, Kita-kits, Club Confidential, Rapolo Minefields. May 4 tayong laban, mga DJs, mga talentong lokal, mga MCs, at syempre, meet and greet ang mysterious element ng hip-hop culture. Kita-kits doon, makikita nyo yung mga ilang paborito yung mayayabang na di ba? Mayayabang na MC. Tingin tayong flip top beer, kaya kita-kits doon. At kinabukasan naman, August 29, Saturday, Gubat 16, gaganapin pa rin syempre sa Mariners Court, Legazpi Extension, Cebu City. Tara na, Cebu, dating kinikilala nga isa sa mga best crowd itong mga nakaraang taon, naging biased crowd. Pero hindi, pa rin yan, syempre, napaka-solid lagi ng pagtanggap sa amin ng Cebu, At na-miss rin namin kayo, kaya kita-kits doon. Syempre, gusto kong isipin na yung lineup worth suportahan ninyong lahat. Kaya, yeah.